Good day mga kabrody, since kakabitaw lang namin sa San Antonio Port mga kabrody sa Chile. At eto na, umaga na kabrody at morning, uusap muna kami sa toolbox meeting kung paano ang aming mga gagawin. Ito ang aming mga gagawin mga kabrody, magligpit ng clasper ng ng mga pinantali sa sasakyan at sa mga truck at kung ano-ano mga kabrody. Liligpitin natin lahat yan mga kabrody, libo-libong clasper ang naghihintay sa amin pagkabitaw namin sa last port. Kasi during discharging mga kabrody, iwan lang yan ng mga trabahante ng port. Then kami nang bahalang magligpit niyan mga taga-barko. Ayan, ganyan. Ayusin namin siya, i-rolyo namin siya ng maayos mga kabrody. Iisa-isahin namin yan. Ganito ang pag-rolyo niyan. Sa sample ng ating kaibigan na si Ai. Yan. Nakikita mo naman siya mga kabrody kung paano siya mag secure ng clasper. Clasper ang tawag namin dyan mga kabrody. Ang clasper, ayan ang mga pinantatali dun sa mga sasakyan para hindi sila gumalaw sa kanilang posisyon na pinaglagyan in case na may alon or gumagalaw-galaw yung ating barko mga kabrody. Ayan. So, pinapakita lang ni Ai dyan kung paano i-secure ang clasper mga kabrody. Ayan, napakagaling nga naman ang ating kaibigan na si Ai. Ayan mga kabrody, ayusin niya lang yan ng maayos and ilalagay niya yan sa gilid mga kabrody. Ayan, panoorin natin siya. Tapos, iba't ibang klase ang clasper mga kabrody. Merong malaki para sa mga heavy cargos at merong maliit para sa mga light vehicle mga kabrody. Yan, itatabi lang ni Ai dyan sa gilid yung mga kabrody. At yan, okay na yan. So, ready na yan uli para sa susunod na loading. Matapos namin siyang isapit sa gilid-gilid, papantayin naman namin siya ngayon mga body. So, titignan mo lang kung pantayin siya. Ayan. Kapantayin na yung mga body. Ayan. Ganyan lang. Dahil mo lang yan. Hanggang sa pumantay ka mga body. Tapos mo lang to. Ayan. Tignan mo. Tapos, dahil mo. So, pantayin na siya mga body. Katapos niya, magiging ganito yung itsura niya mga brody. Itatali mo naman siya ng 10-10. Yan. Tapos tatali mo siya ng ganyan at yan, ito, magiging ganyan yung itsura niya. So bago kami dumating sa port mga kabrody, dapat lahat ng clasper ay nakaayos, nakatali at maganda yung lalagay na. Para pag nag-loading mga kabrody, maglo-load na lang sila, ilalagay na lang nila yung mga clasper sa sasakyan. At ganun lang kasimple mga kabrody ang trabaho namin dito. Ayan mga kabrody, matapos namin ipantay-pantay, ito na yung magiging itsura ng aming bodega mga kabrody. Napakaraming clasper, libo-libo yan sila mga kabrody. Kaya inayos namin maigi yan para maging pantay-pantay. At yan, tignan nyo naman, ayan, ng video namin mga kabrody. Matapos nyan, wawalisin naman namin ng bodega mga kabrody. Sisiguraduhin namin na malinis ang aming bodega bago kami dumating sa loading port. Yan mga kabrody, yan ako, kitang-kita nyo naman kung paano ko magwalis. Ayan yung mga alikabok na nawawalis ko. Maging alikabok, di namin pinapalampas dito mga kabrody. Sinisigurado naming malinis ang aming barko bago kami dumating sa aming loading port. At ayan naman ang aking kaibigan na si Ai mga kabrody. Todo hagod sa pagwawalis at yan ang dami niya ang nahuling mga alikabok mga kabrody. Kaya tignan nyo siyang maigi, napakasipag nga naman itong kaibigan ko na to. Partida, masakit pa ang ngipin niya mga kabrody. Ayan, todo walis siya, kasipag nga naman yan, parang bagong sampalang. It's another morning mga kabrody, toolbox meeting again with our colleagues mga kabrody. At nandito ang lahat para umaten sa toolbox meeting. Syempre andito ang aming leader na si Sir Chiefmate at siya ang mangunguna sa aming toolbox meeting. Siya ang magbibigay ng instruction kung paano mga gagawin. Ang aming napagkasunduan trabaho ngayon mga kabrody ay linisan ng tangke ng water ballast tank. Dahil nga mga kabrody, instruction ni superintendent na linisin namin to. Ayan, kitang-kita nyo naman sa loob ng tangke yan mga kabrody. Napakadami nga namang kalawang na kailangan katukin mga kabrody. Kaya kami dito, todo set up. Syempre, hello, good morning mga kabrody. It's another day, life at sea mga kabrody. So may naisip tayong mga project na gagawin na naman mga kabrody. I decide na palitan yung ating bulletin board na lagayan ng ating training pictures para sa ating barko mga kabrody. Kaya ito, nanghingi ako ng plywood kay Mestro at nagpintura ako. Pininturahan ko siya ng kulay puti mga kabrody para malinis yung tignan. O yan mga kabrody, papatuyuin ko lang yan, pinturahan ko lang yan. Second coating natin para maganda yung lapat ng pintura, makapal siya mga kabrody. Ayan, ganyan lang naman kasimple yung pintura. After ko magpintura mga kabrody,
nag-decide ako na gawin yung title niya. Ayan yung mga title niya. Meron kung ano-anong title yan. Merong firefighting, abandon ship, injury, at marami kung anong-anong mga drill mga kabrody yan. So, nagprint ako and then nilaminate ko siya mga kabrody para siguradong matibay yung ating title niya doon sa mga trainings. So, ayan, nilaminate ko na siya mga kabrody. Pagkatapos yung mga kabrody, nag-stencils naman ako nung ilalagay ko doon sa pinakataas ng bulletin board. GRRU drill photos ang title niya mga kabrody. So, ibig sabihin, lahat ng mga drill natin, doon natin ilalagay yung mga photos. Ayan, yan. Kaya, ayan, pagkatapos niyan, eto, natapos ko na yung bulletin board mga kabrody at na-stencilan ko na rin siya. Matapos yung mga kabrody, lalagyan na natin ng fastener yan, saka yung ginawa natin na title na para sa mga drill. Ayan na siya, Grand Ruby Drill Photos. At yan, nalagyan na natin siya ng fastener mga kabrody, nadikit natin ng using the rugby. Tapos naglagay na tayo ng title ng mga drills. Okay na mga kabrody. Ngayon, pagkatapos naman yan mga kabrody, papatulong tayong ikabit yan. Ayan, nakabit na natin mga kabrody. At nalagay na rin natin yung mga pictures ng ating mga drill. So, ayan ang katibayan na tayo ay nag-drill sa barko mga kabrody. Andyan yung mga picture natin. So, okay na mga kabrody. At dito naman mga kabrody, ayan, nadikit ko na yan. Nalagay na yung lahat ng training dito naman sa At yan, may plastic cover na siya sa harap na transparent mga kabrody para siguradong matibay yung ating gawa. Hindi siya malulukot yung papel. May plastic siya na transparent. At hanggang dito na lang muna mga kabrody. Update ko na lang kayo sa panibagong vlog. Maraming salamat sa pagpapabay nyo mga kabrody. Hanggang sa muling pagkikita. It's another good day mga kabrody. Sabado ngayon, kaya kailangan natin mag-testing ng ating lifeboat. Magte-testing tayo ng lifeboat mga kabrody. Kasama yung kaibigan ko dito na si Ai mga kabrody. Tuturuan natin siya ngayon kung paano mag-testing ng lifeboat. Para kung sakaling gusto niyang umuwi sa Pinas na mag-isa, pwede niyang gamitin ng ating lifeboat mga kabrody. Kaya ito mga kabrody, so lalagyan muna natin ng cooling. Ang cooling mga kabrody, ito yung parang radiator sa sasakyan, yung tubig na magpapalamig sa ating makina para hindi mag-overheat mga kabrody. Kaya iyan, nakikita nyo ba yung mga hose na yung mga kabrody? Ilalagay yan sa tubig ng ating kaibigan na si Ai. Matapos nyan mga kabrody, matapos lagyan ng cooling, syempre mga kabrody, bubuksan natin ang battery ng ating sasakyan. Hindi nga naman gagana ang ating makina kung walang battery mga kabrody. Kaya ito, ayan, ibubuksan lang natin yung battery 1, isi-switch on battery 1 and switch on battery 2 mga kabrody. At yun, ganun na siya mga kasimple mga kabrody. Matapos natin buksan ang both batteries mga kabrody, i-glow na natin ang makina ng ating engine ng lifeboat para ma-warm up ang ating makina mga kabrody. Matapos natin mag-glow mga kabrody, syempre start na natin ang ating lifeboat at siya tatakbo na mga kabrody. So let's start the lifeboat mga kabrody. Ayan na mga kabrody. In 5, 4, 3, 2, 1. Lifeboat is working mga kabrody. Ayan, umaandar. After ng testing ng lifeboat mga kabrody, magte-testing naman tayo ng ating fire pump mga kabrody. Kaya naglatag kami ng 2 fire hose para isa sa Pro 1, isa sa Pupa mga kabrody. Ite-testing natin siya ng spring and ng jet style mga kabrody. Partner, thank you. Ilang minutong pagte-testing ng ating fire pump mga kabrody, liligpitin na natin ang ating mga ginamit na gamit mga kabrody. Babalik lang natin siya sa tamang lagayan mga kabrody. At yun, ganun lang kasimple ang aming ginagawa kada Sabado. So, mga kabrody, ngayong araw magte-testing kami ng emergency generator. Nandito yung aming pangmalakasan na OS at ng aming third engineer at ang aming second engineer na si Sir Soriano at second engineer na si Sir Noya. Mga kabrody, yan sila mga kabrody. Yan, shoutout. Ito ang aming OS na pangmalakasan. Hinugot pa namin sa Mindanao yan. So, testing. Ha? Ito, step 1 oo. Step 1, tuturuan ka man ni Sir. Oh, step 1, Sir. Tuturuan po natin si Ay ngayon mag-testing ng emergency generator. Step 1 niya ay sundin mo lang yung start. Drain. Yan. So, buksan ang drain valve. Sarado ang drain valve yan. Ito po ang aming pang malakas na OS mula sa Mindanao. In-import po namin yan. Yan. Then, sarado ang drain valve. After nyan, bukas na yan yay. So, Check mo ano yung mga dapat check. check ang
Oil, sir. Oil. Ah. Yan, check mo kung may langis. Baka mamaya wala langis. Buti mo yan, yan. Oh, kita mo. May langis. Oil, sir. Ano po sunod? Number 1, sir. Roger, sir. Yan. Iwan mo yan, di. Oil, sir. Ito, Yan. Yun. sir. Yan, abot. Yan siya ngayon. Abot. Tanggal na. Off na. Ayo. Yun sa siya. Yan, off yan. Yan. Pwede na. Okay. Radiator. Meron na naman yan. Okay, tapos. One, two, and 3. Manual. Ah. Yun, manual. Sir. And engine start. Yan. Espiritu Santo. Lord, maraming salamat po sa pagkain inihain sa araw na ito. Naway ingatan niyo po kami sa aming paglalakbay sa araw-araw. Ganoon na rin po ang aming pamilya. Maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal niyo po sa aming Panginoong Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kain na lang po tayo. Ayun na nga mga kabrody, dahil Sabado dito sa barko, meron tayong salo-salo, meron tayong boodle fight ngayon mga kabrody. Ganito nga naman ka-special ang aming buhay dito sa barko mga kabrody. Tuwing Sabado, kain kami ng marami. Maraming iba't ibang pagkain at kung ano-ano mga kabrody. Kaya kita mo naman yung mga kaibigan ko mga kabrody. Pagkalakas nga naman sumubo ng pagkain at amin naman putahe talaga dito mga kabrody. Kaya busog na busog, kaya wala nga naman talagang siman na pumapayat mga kabrody. Kaya wag na kayong magtataka kung bakit yung mga seaman ay matataba. Kaya hanggang dito na lang ang aking video mga kabrody. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa aking RFW Printing and Services, RFW Personal Vlog. Hanggang sa muling pagkikita mga kabrody. Paalam!